ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong makikilala mo na gagamitin ka lang para sa sariling kapakanan. Akala mo ay totoo ang pagtulong pero meron palang masamang binabalak. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang gamitin para sa sarili nilang ikakaunlad? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rita, 30 years old. Rita ang pinangalan sa akin ng nanay ko dahil pinaglihiraw niya ako sa Virgin Margarita. Kaya siguro yun na rin ang naging paborito kong inumin sa tuwing nasa bar ako at nakikipagkasiyahan sa mga kaibigan ko. At Virgin Rita rin ang lagi kong ino-order sa tuwing nasa date ako. And speaking of date ay may nangyari ilang buwan na ang nakakaraan at gusto ko sanang ibahagi ito sa inyo. Lagi akong sawi sa pag-ibig. Sa aming magkakaibigan, ako na lang ang hindi pa nagkakaroon ng stable na relasyon. Ako na lang lagi ang single. Ako na lang lagi ang abay sa kasal. Hindi na nakakatuwa lalo't ako lagi ang tampulan ng mga tanong sa pamilya ko kung kailan naman ako ang susunod. Ang susunod daw na magkaroon ng asawa. Susunod na magkakaroon ng anak. Nakakarindi na ngang mapakinggan ang mga tanong na ito. Hindi na nakakatuwa ang pressure. Seryoso naman ako sa relasyon kaya lang ay minamalas lang siguro sa lalaking napipili ko. Nakailang relasyon na rin ako at hindi nag-work out ang mga yon. Nalungkot ako kasi alam ko na ginawa ko naman yung best ko. Bakit hindi yun nakita ng mga naging karelasyon ko? Isang gabi mag-isa akong nasa bar, hindi ako sinipot ng kadate ko. Mas lalo lang akong nanlumo sa sitwasyon ko hanggang sa bigla na lang akong lapitan ni Osang. Kaklase ko nung elementary. Hindi kami naging close at yon siguro ang unang beses na nagkita kami ulit, Papa Dudut. Ang alam ko ay hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Pero nung nilapitan niya ako ay talo niya pa kaming mga nakapagtapos. Ang syala ng itsura niya, mas pinaganda pa siya lalo ng damit at alahas niya. Pwede na siyang ihilera sa mga mayayaman at mga tagapagmana. Hindi kita nakilala, Osang. Ay, sobra na ng ginanda ko. Sorry ko, ang hirap humabol Joke. Ay, hindi joke yon. Totoo nga. Ang hirap humabol sa ganda mo. Sinuwerte lang siguro sa buhay. Sana all swerte. Maganda ka rin naman. Ikaw nga tong laging pinapadala ng love letters ng mga lalaki sa kabilang section natin nung elementary tayo. Kung maganda ako, edi sana may boyfriend o asawa na ako ngayon. Hindi naman yan ang basehan ng kagandahan, no? Sinasabi mo lang yan kasi walang kahirap-hirap na nakadikit sa iyong kagandahan. Alam mo, hindi ka naman kulubot. Pero ang lakas mo makaampalaya ha. Mabuti pa samahan muna kitang uminom. Kwentuhan tayo. Anong drinks mo? Libre ko. Wow! Libre mo nga. Pwede bang isama mo na yung dinner ko? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kahit mag-take out ka pa para sa breakfast mo, walang problema. Sobra naman kung pati almusal dadamay mo pa. Pero kung mapilit ka, bakit hindi? Bakit ka nga pala nandito? Tsaka bakit mag-isa ka lang? Hindi ako sinipot ng kadate ko. Hindi na rin nagre-reply sa chat ko. Baka na-traffic lang. Na-traffic? Nakailang palit na ng mga tao dito sa bar, pero wala pa rin siya. Nalusaw na ang makeup ko. Pangatlong patong na to pero wala pa rin siya. Hayaan mo na, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Di naman nakakatulong yung sinasabi mo ngayon. Alam ko, sawi pa rin ako.
Ganito na siguro talaga. Magiging single na lang ako forever. Huwag mawala ng pag-asa, may darating pa. Ikaw, kumusta ka? May asawa ka na ba? Asawa? Wala no. Ay, salamat. Nabawasan ang inggit ko sa'yo. Pero marami naghahabol sa akin. At bumalik na naman ang inggit ko. Hindi ka naman dapat mainggit sa akin, no? Pwede ka rin namang habulin ng mga lalaki katulad ko. Na all talaga hinahabol. Ano bang feminine wash mo para magaya ko, ha? Tingnan mo na, sense of humor mo palang benta na. Idagdag mo pa yung bewang mo na malahita lang sa lapad. Take note po, kasasamgyupsal ko lang kaninang tanghali, ha? O diba, kailangan mo lang maging confident. Hindi, kailangan ko ng reto. Ireto mo na ako, please. Yung mga napagpilian mong humahabol sa'yo, ibalato mo na sa akin. Ayoko nang maging single. Kukuhanan kita ng bago, wag na yung mga tira ko. Akong bahala sa'yo. Baka pwedeng mag-request. Gusto ko sana, gwapo, tapos mayaman. Marami akong kakilala, wag ka mag-alala, akong bahala. Hindi ka mababakante, girl. Ganyan na ganyan ako. Bilib na talaga ako sa feminine wash na gamit mo. Pasend ng link ha, para ma-order na yan. Ibulong ko sa'yo mamaya. Pero ngayon, kain muna tayo? Order ka lang kahit ano. Libre ko lahat, pati take out mo. Marami akong nalaman kay Osang. Madalas daw ay nasa ibang bansa siya at doon nakikipag-date. Tinanong ko kung meron siyang karelasyon pero sinabi niyang hanggang fling lamang siya dahil masyadong maraming pinagpipilian na manliligaw niya. Vocal naman ako sa pagsasabi na naiinggit ako sa kanya dahil gusto ko talagang maging ligawin din. Alam ko na mas maganda naman ako sa kanya pero mas madiskarte siya at mukhang mas ma-appeal dahil pinagkakaguluhan nga siya ng mga kalalakihan. Isang bagay na hindi ko man lang na-experience. Madalas kasi yung mga lalaki iniiwasan ako lalo na kapag gusto ko ng pag-usapan ng future. Ready na kasi akong mag-asawa. Yung aasawahin na lang ang wala. Kaya mabuti na lang at nakita ko ulit si Osang. Hindi man kami naging close noong nag-aaral pa lamang kami pero after ng pagkikitang yon ay naging malapit na kami sa isa't isa. Inasahan kong meron talaga siyang irereto at nagkatotoo naman. Tinawagan niya ako at sinabing meron daw siyang irereto sa akin. Timothy daw ang pangalan. Mayaman at single. Tagilid lang ako sa edad dahil 50 anyos na siya. Pero nakumbinsi ako ni Osang na maganda ang ganong edad dahil seryoso na raw at hindi palikero. Doon ako naniwala. Binigyan pa ako ni Osang ng damit at sapatos. Sinama niya ako sa kondo niya at nalula ako sa mga gamit niya. Ultimo rice cooker niya alam kong hindi ko afford. Sinama niya ako sa kwarto niya para makahiram na ako ng damit at sapatos. Pagkatapos noon ay inayusan din niya ako at nang mapaharap ako sa salamin ay nabigla ako sa itsura ko. Ang ganda ko pala kapag naaayusan. Nang matapos kami sa pag-aayos, ay nagmadali na rin kaming pumunta sa bar kung saan namin kikitain si Timothy. Sigurado ka bang magugustuhan ako ni Timothy? Ha? Ngayon ka pa ba magdududa? Panayang lingon sa'yo ng mga lalaking nadaanan natin papasok dito sa bar. Si Timothy pa kaya? Kinakabahan ako. Paano kung di siya sumipot? Paano hindi sisipot? Nag-message na nga sa akin na nasa parking na raw siya. Umorder na raw tayo. Ay, ayoko nang may alak. Uminom ka, girl! Nakakadagdag ng confidence ang alak. Tsaka, para maging komportable din sa'yo si Timothy. Minsan kasi yung mga lalaki, kapag alam nilang nakainom na yung babae, dun sila gumagaling dumiskarte. Oh, heto na pala si Timothy. Ay, Osang. Hi, Timothy. Si Rita nga pala. Yung sinasabi ko sa'yo. Totoo nga ang sinabi mo, Osang. Lumalaban ang ganda ni... Lumalaban. Nanununtok. Oh, maiwan ko na kayong dalawa dyan kasi may appointment pa ako sa BGC. Pero Huwag Osang... ka nang umangal dyan. Ayoko maging third wheel. Basta, galingan mo lang sa paglalandi para ibahay ka na ni Timothy.
Timothy, mauna na ako Ikaw nang bahala sa friend ko. Ingat, Osang. At salamat. 50 years old ka na talaga? Wala na talagang bawas? Tama nga si Osang. Magaling kang magpatawa. 30 lang kasi ako saka mahilig pa sa sizzling spicy hotdog. Mahilig ka rin ba sa hotdog? Kinakabahan ka, no? Medyo. Ngayon lang kasi ako nagpareto. Nauubusan na kasi ako ng manliligaw Hayaan mo, buong gabi kitang liligawan. Hindi pa man din nagsisimula ang ligawan, mukhang may panalo na. Huwag ka munang kampante. Baka malay mo, pag nakalahati na nating tong date pumalya pala ako. Hindi ka papalya sa akin, basta Basta ano? ililibre mo ko ng sizzling spicy hotdog. Seryoso ka pala talaga sa sizzling spicy hotdog. Pero meron akong mas gustong seryosohin. Ano yun? Ikaw. Hindi ko napaghandaan yun Hindi ko rin naman kasi napaghandaan ang pagdating mo sa buhay ko. Alam mo, ang daming tao rito sa bar ngayon. Baka gusto mong lumipat. Hanap tayo ng mas tahimik na lugar. Sa simbahan na ba ang tuloy natin? Sa hotel. Sa hotel? May alam akong hotel na nagsaserve ng masarap na sizzling spicy hotdog. Tara na. Andito na rin naman na tayo sa bar. Meron namang sizzling spicy hotdog dito. Subukan na muna natin dito. Only sizzling spicy hotdog dun sa hotel. Pumayag ka na. Tara. Hindi na ako nakahindi pa kay Timothy lalo na noong tinitigan niya ako. Hindi siya ganoon kagwapo pero dala siguro ng suot niyang polo nagmukha siyang artista para sa akin. Saka ang bango niya. Nalaman ko rin na isa pala siyang dentist at may maliit na negosyo. Di mas lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Habang nasa loob nga kami ng sasakyan niya, Papadudot ay panay ang hawak niya sa kamay ko. Hinalikan pa niya yon, Papadudot, kaya nga kinilig na rin ako kasi nirerespeto pa rin niya ako. Naipit kami saglit sa traffic at nakapagkwentuhan pa kami. Marami siyang tinanong tungkol sa akin. Yun ang unang beses na may nagkaroon ng interest sa buhay ko. Pagkatapos noon ay nag-imagine ako bigla ng buhay na kasama siya. Sabi ko ay willing na akong i-give up ang karir ko para lang maging housewife niya. Siyempre hindi ko sinabi yon sa kanya. Nang makarating na kami sa hotel ay nag-shower muna siya dahil feeling daw niya kumapit lahat ng usok sa kanya sa bar. Ako naman ay tumawag na sa front desk para umorder ng sizzling spicy hotdog at Virgin Rita. Nang matapos si Timothy, sa paliligo ay sa kanya ako tinabihang umupo sa gilid ng kama. Nahiya ako, Papadudot, dahil bagong ligo siya at medyo umatras pa ako. Ngumiti lang siya at sinabing walang kaso sa kanya kahit na hindi ako maligo. Kinilig ako roon. Pagkatapos ay hinalikan niya ako at ewan ko kung bakit mabilis akong nagpaubaya. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na may nangyari na sa aming dalawa. Buong gabi ay magkayakap kaming dalawa. Pabangon-bangon lang kami para magpapak ng sizzling spicy hotdog. Sinabihan din niya akong manood ng TV at nakailang beses na may nangyari sa amin ng gabing yon. Kaya naman mabilis din akong nakatulog. Pagkagising ko ay umaga na. Mag-isa ko na lang sa kwarto, hinanap ko si Timothy pero nag-iwan na lamang siya ng note at sinabing hindi na niya ako ginising dahil may biglaan daw na appointment sa kanyang clinic. Sinabi niyang bayad na lahat ng in-order kong sizzling spicy hotdog at ang kwarto. Inengganyo pa niya akong umorder ng breakfast ko dahil nag-iwan siya ng 5,000 piso para sa akin. Papadudot, kinilig ako dahil may lalaking nagbigay sa akin ng pera. Pero nawala agad yon nang maalala kong hindi ko pala nakuha ang Facebook o cellphone number niya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko muna pinaalam kay Osang ang nangyari.
Umaasa ako magpaparamdam pa rin si Timothy at naghihintay lamang ako ng update kay Osang tungkol kay Timothy. Nakakahiya kasi kung ako yung magpapahabol or maghahabol, samantalang si Timothy naman itong mukhang interesado sa aming dalawa. Panay ang check ko sa cellphone at mabilis kong sinasagot kapag may tumatawag. Mabilis naman akong madismaya kapag nalaman kong mga rider lamang pala ito na nasa labas ng bahay para iabot ang parcel ko. Panay din ang check ko ng Facebook ko para i-check kung nag-send ng friend request si Timothy o kaya ay kung nag-PM na siya sa akin. Ginawa ko na rin public ang profile ko sa Facebook para mabilis malaman ni Timothy na ako yon. Kaya lang ay 2 linggo na ang nakakalipas pero wala pa rin. Kaya naman ako na lang ang naghanap kay Timothy sa Facebook. Lahat na ata ng may pangalang Timothy ay chinek ko na. Pero wala siya roon. Ang mysterious naman niya. Wala na akong ibang naging choice kundi ang sabihin na ang lahat kay Osang. Total ay siya naman tong nagreto kay Timothy sa akin. Kaya malamang ay meron siyang alam tungkol sa kanya. Nakipagkita muna ako kay Osang sa parehas na bar kung saan niya ipinakilala sa akin si Timothy. Papasimplihin ko lang siya ng tungkol kay Timothy. Gusto ko talagang malaman kung bakit hindi na niya ako kinokontak. Nung una ay nakipag-tsikahan muna ako sa kanya. Nalaman ko na kababalik lamang niya from Singapore kaya kasama ang kanyang manliligaw. Nakaramdam naman ako ng pagkainggit. Nalaman ko rin na meron siyang bagong manliligaw at balak siyang idala sa Paris. Mapapasana all ka na lamang talaga kay Osang. Noong natapos na siyang magkwento, saka naman ako naglakas ng loob para magtanong tungkol kay Timothy. Nakatatlong virgin Rita ako bago ko binuksan ang topic tungkol sa pang-ghost sa akin ni Timothy Papadudut. Hayaan mo, kapag natuloy ang pagpunta namin sa Paris ng manliligaw ko, may pasalubong ka sa akin na bag. Yung katulad nung gamit ni Heart Evangelista. Ay, ang saya naman. So, kumusta pala si Timothy? Timothy? Yung nireto mo sa akin nung nakaraan? Ah, si Timothy. Wala akong balita sa kanya eh. Di ba kayo yung magkasama? Bakit sa akin ka nakiki-update? Kasi after naming mag-hotel. Nag-hotel na kayo? Ang bilis din naman pala ng galawan mo. Kung alam ko lang na i-ghost niya ako, sana hindi na ako nagpakaladkad sa kanya sa hotel. Hayaan mo na. Mukhang nag-enjoy ka naman eh. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy kaming dalawa. Hindi niya ako ginudge sa dami ng sizzling spicy hotdog na in-order ko. Tinuloy mo talagang sizzling spicy hotdog? Doon lumalakas ang loob ko kapag naaanghangan yung dila ko eh. Parang yun ang alak ko. Anyway, naglambingan kaming dalawa. May nangyari pa sa amin. Tapos nagkadal pa kami habang nanunood ng TV. Nakakakilig naman. Konti na lang ako na yung magsasana all dito ah. Sige nga, magsasana all ka pa ba sa sitwasyon ko kapag nalaman mo na kinabukasan, bigla na lang nawala si Timothy? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi ka ginising? Hindi. Napasarap ang tulog ko kasi nga nakarami ako ng sizzling spicy hotdog. Tapos nakarami rin kami sa alam mo na. Pinagod mo siya, kaya ka siguro ginost. Alam mo may edad na yung tao tapos nakailang rounds pa kayo. Winasak mo sigurong tuhod niya, be. Pero bakit hindi man lang siya nagpaalam na aalis na siya? Tapos hindi ko man lang nakuha yung number at Facebook niya. Wala akong contact sa kanya. Kaya nga inaya kitang lumabas ngayon kasi gusto kong makibalita tungkol sa kanya. Naku, sa akin ka pa umasa hindi ko rin naman ka-close yung si Timothy. Wala naman ako masyadong alam sa kanya. Bakit mo ako nireto sa kanya? Parang pinahamak mo lang ako eh. Kakilala siya ng dating manliligaw ko. Tapos yung dating manliligaw ko na yun, brin ako na sa Facebook. Kuripot kasi. Kaya sorry Rita, hindi kita matutulungang hanapin si Timothy. Akala ko naman siya na yung forever ko. Pwede namang mag-try na lang ulit sa iba. Parang ayoko na. Last na si Timothy.
Huwag kang sumuko agad. Kung si Timothy nga ay nabighani mo ng sobra sa ganda mo, paano na lang yung ibang irereto ko sa'yo? Di hamak na maseryoso ang mga yon at may sinabi sa buhay. Gwapo na ba yung irereto mo? Ang importante rito, mukha silang mabait. Ewan ko. Parang di mag-work ang reto sa akin. So, G ka ba sa irereto ko sa'yo? Kukunin ko ng number niya at sisiguraduhin kong mas maayos to kaysa kay Timothy. Hindi na ako i-ghost niyan, ha? Hindi na. Ililibre kaya niya ako ng sizzling spicy hotdog? Baka punuin pa niya ng hotdog at sili ang ref mo. Husband material na tong next. Sure ako. Pinanghawakan ko ang salita ni Osang. May tiwala naman ako sa kanya lalo na noong sinabi niyang husband material na ang next na irereto niya sa akin. At para makabawi, nilibre niya ako ng kahit na anong pagkain. Nag-take out na rin ako para naman may makain ako kinabukasan. Nawala na rin kahit papaano ang sama ng loob ko kay Timothy dahil alam kong mapapalitan naman yon ni Osang na mas matino at hindi na manggo-ghost. Yun naman kasi ang pinangako niya. Inaya ko kinabukasan ni Osang para magpasalon. Pinakulayan niya ang buhok ko at pinaayos ang kilay ko. Pagkatapos ay pina-foods pa niya ako at pina-facial treatment na rin. Nilibre niya ako para ma-relax ako at mawala na ng tuluyan si Timothy sa isipan ko. Effective naman yun lalo na nung nakita ko kung gaano ako kaganda. Malamang kapag nakita ulit ako ni Timothy ay babalakin pa niyang i-check-in ako. Siyempre hindi na ako papayag noon. Naka-move on ako sa kanya at ready na ako sa next. Makalipas nga ang ilang araw, nagbalik ako sa kondo ni Osang. Muli niya akong pinahiram ng maisusuot. Nasabi ko kasi sa kanya na wala talaga akong masyadong damit panlabas. Naintindihan naman niya at nakaramdam pa siya ng awa sa akin. Binigyan na rin niya ako ng mga napaglumaan niya. Masaya akong tinanggap ang mga yon at malaki talaga ang pasasalamat kong nag-cruise muli ang landas namin ni Osang. Dahil sa kanya ay umayos ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko na dinadown ang sarili ko at nabawasan na ang inggit na nararamdaman ko sa ibang tao. At nung sumapit na ang araw ng pagkikita namin ng bagong nireto sa akin ni Osang, halos hindi na ako mapakali. May takot pa rin na baka maulit lang ang nangyari pero inassure ako ni Osang na hindi na yon mangyayari. Dahil matinuraw si William. Ang bagong lalaki na nireto ni Osang para sa akin. Uy, halataan ka ba sa'yo Relax ka lang kasi. Ang hirap mag-relax, lalo kapag na-trauma ka sa dating kadate mo. Iba na nga to. Move on ka na kay Timothy, okay? Hindi na natin siya pagbubuksan ng pinto kapag pumatok siya. Hindi na talaga. Ang pangit niya, ha? Mas may itsura ng konti itong si William. Ay, sa wakas. At mas mayaman din at mas matalino kaysa kay Timothy. Bongga! Kaya lang, Okay, bumalik na naman ang kaba ko. hindi naman to masyadong malaking issue. Kaya lang mas matanda siya kay Timothy Bale, 35 years old na siya. Sige, G lang. Andito na tayo Nakatikim na rin naman ako ng 50 anyos. Ano ba naman yung titikim ulit ng mas matanda ron? Yan ang gusto ko sa'yo lumalaban. Oh, nandiyan na pala si William. Hello, Osang. Hi, William. Si Rita nga pala. Hi, William. Totoo palang sinabi mo, Osang. Na maganda ako? Sinabi niya ng dating nireto niya sa akin. Pero anong nangyari? Wala namang nagawa ang ganda ko sa pang-ghost niya. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko, William. Matindi lang ang bubog dun sa nang ghost sa kanya. Pero okay na siya. Ready to mingle na. Di ba, Rita? Normal lang naman siguro matroma. Okay lang yan, Rita. Naiintindihan kita. May nang ghost din sa akin dati pero pinatawad ko na lang. Ang ikli ng buhay para magtanim pa ng galit. Tama! Kaya ikaw, Rita, wag mo nang diligan pa ang galit mo, ha? Para hindi na lumago. Maiksi ang buhay.
Mas papaiksiin mo pang buhay mo kapag sasayangin mo lang tong si William. Sorry, William, ha? Hayaan mo, itutubig ko lang to para ma-flush down na tong kabiteran ko. Total, mukhang nagkakamabutihan na kayo. Pwede na ba akong umalis? Maaga pa kasing flight ko bukas. Okay na kayo rito? Okay na okay. Ingatan mong kaibigan ko, William, ha? Mamahalin ang ganda niyan. Rita, tsikahin mo na lang ako pagbalik ko ng Pinas, ha? Bye and enjoy! Balita ko, mahilig ka raw sa sizzling spicy hotdog, sabi ni Osan. Pass na muna ako sa sizzling spicy hotdog. May hindi ako magandang experience dyan. Iba na lang ang papapakin ko. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Magsabi ka lang. Parang gusto ko naman ngayon ng sizzling spicy sisig. Mahilig ka sa sizzling, ha? Nagsisizzle din kasi ang alindog ko. Charot! Naniniwala naman ako. Nasa malayo pa lang ako kanina para ka nang nag-aapoy sa pagiging hot. Kayo talagang mga 50 anyos pataas na mga lalaki. Bihasa na kayo sa pangbobola. Hindi ako nang bobola. Ina-appreciate ko lang ang ganda mo. Masama ba yun? Kinilig ako sa mga papuri ni William. Ang hirap talagang maging marupok. Palibasa ay hindi ako palaging nakakatanggap ng papuri kaya kapag meron ay pinapatos ko na at hindi pinapalagpas pa. Nagkape lamang kami ni William at hindi raw siya umiinom ng alak. Dagdag points yon para sa akin. Alam kong seryoso na siya. Nagkukwentuhan kaming dalawa at marami na rin akong nalaman sa kanya. May mga maliliit siyang negosyo at nagkaroon siya ng asawa pero nagkahiwalay na sila matagal na. Wala naman daw silang naging anak. Nakahinga ako ng maluwag sa mga nalaman ko. Kinakabahan kasi ako na baka sa edad niyang yon ay gawin lamang niya akong kabit. Natawa na lamang siya at sinabing wala siyang planong mga bet. Masyado raw siyang busy sa negosyo niya para magdagdag pa ng sakit ng ulo. Nakarami na ng punto si William sa akin. Lalo na nung inaya niya akong maglakad-lakad para magpababa ng kinain. Kung saan kami napadpad, nanakit na nga ang mga paa ko lalo't naka-heels pa nga ako noon. Sinabi ko sa kanya na uuwi muna ako para magpalit ng suot at tinatid naman niya ako pauwi sa bahay. Hinintay niya akong makapagpalit at noong lalabas na kaming muli ay sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong makasama ng ilang araw. Masyado daw siyang excited na makilala ako. Kinilig ako roon. Sinabi niya na mag-check-in na lamang kami kahit 4 na araw lang. Nagmamadali na ako mag-impake at pagkatapos noon ay nagtungo na kami sa hotel na sinasabi niya. Aaminin kong may nangyari agad sa amin ni William. Sa unang beses na nagsama kami sa kwarto, hindi na rin ako nakapagpigil. Lalo't habang tumatagal ay gumagwapo siya sa paningin ko. Mas nakailang rounds kami ni William. Mas marami kesa kay Timothy. Mas malakas pa nga ang tuhod ni William. Agad-agad ay nakalimutan ko papadudot ang pait ng panggughost ni Timothy. Dahil sa tulong na pagmamahal na pinaramdam sa akin ni William papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ilang gabi na nga kaming magkasama ni William sa hotel. Nag-sick leave ako sa trabaho para lang makasama siya. Mabuti na lang at may kalayuan ang trabaho ko sa hotel kaya hindi ako mahuhuli isa man sa mga katrabaho ko. Saka halos hindi na nga kami lumalabas ng hotel ni William. Mas gusto namin na magkasama lamang kami sa kama habang nanonood. Saka lang kami lumalabas ng kwarto kapag may bibilhin kami sa mga convenience store. Happy na ako noon, kesa naman i-ghost ako papadudot. Maaga nga akong gumigising lagi para masiguradong hindi pa ako gino-ghost ni William. Hindi naman niya ginawa yon. Nakahinga tuloy ako ng maluwag at hindi pala talaga siya katulad ni Timothy. Mabuti na lamang talaga at ang sarap ulit magtiwala. Sa ika-4 at huling araw namin ay in-enjoy na namin ang mga huling oras namin sa hotel.
Hinayaan ako ni William na mabusog sa sizzling spicy sisig at virgin Rita. Lahat ng gusto kong pagkain ay in-order ni William. Gusto talaga niya na maging komportable na rin siya sa akin. Yung tipong kahit wala akong ayos, ay panatag akong humaharap sa kanya. Lagi pa rin niyang sinasabi na ang ganda ko. Kaya mas nakakatulong yon para tumaas ang confidence ko. Kaya naman lumakas na rin ang loob ko na tanungin kung ano pa yung mga next na plano namin after noon. Nag-aayos na kami ng mga gamit namin, hinihintay na lang namin ang check-out time namin. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para mapalalim pa ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Nakita mo ba yung bagong post ni Osang sa Facebook? Wala akong Facebook eh. Ano ba yan? Sige, kahit mag-texta na lang tayo. Okay lang naman. Masipag naman akong mag-text. Ano bang meron sa post ni Osang? Nasa Paris siya ngayon, di ba? Ang dami niyang ganap. Ang ganda pala talaga ron. Oo. Maganda ron. Nakapunta ka na? Isang beses lang. Uy, isama mo naman ako next time. Ipasyal mo naman ako ron. Pero syempre, mahal nga naman doon. Masyado lang akong ambisyosa. Kahit sa La Union na lang tayo mamasyal, okay na ako ron. Hindi pa kailangan ng passport. Maganda rin sa La Union. Mag-beach tayo, saka masarap magkape ron, lalo kapag sunset. Ano, G tayo? Nako, hindi kasi ako mahilig sa beach eh. Sa bundok kaya? Gusto mo mag-Baguio? Masarap magyakapan doon kasi malamig. Magkape tayo ron habang nagyayakapan. Umay na ako sa Baguio eh. Lagi kami ron pag may mga seminar. Sama mo naman ako kapag may seminar ka ulit doon, ha? Para ako naman yung maka-experience ng umay sa Baguio. Tapos na ba yung pag-eempake mo? Konti na lang. Yung nasa banyo na lang. Kunin mo na para matapos na. Patuyuin ko lang saglit. Panty lang naman yung nilaban ko. Saka mahaba pa naman ang oras bagong check-out time natin. Kwentuhan muna tayo. Bala ko sanang umalis before ang check-out natin eh. Sayang naman. Hintayin na lang natin hanggang check-out, ha? Sayang naman kung hindi natin masusulit tong binayad mo rito sa hotel. Umay na rin kasi ako sa hotel. Paano naman ako? Bihira ako makaranas mag-hotel. Pagbigyan mo na ako, please. Sige na nga. Yay! Alam mo, may magandang hotel akong nakita. Shala yun, pero alam kong afford mo. Baka pwedeng next time dun tayo. Send ko sa'yo yung link. Next time? Oo, kapag nagkita ulit tayo. Sige. Tignan natin. O kaya, magstay na lang tayo sa bahay mo. Para mas makilala pa kita. Saka mas tipid, di ba? Tapusin mo na yung ine-empake mo. Mabilis lang ang oras. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo. Ano naman nakahalata mo? Parang wala ka namang ganang magplano ng mga next nating gagawin eh. Para saan pa? Anong para saan pa? Alam mo, tapusin mo na talaga yung pag-eempake mo. Kailangan ko na talagang umalis. Eto ang tip mo. Dinagdagan ko pa ng 1K yan, ha? Tip? Para sa 4 na araw natin na magkasama. Bakit mo ko bibigyan ng tip sa date natin? Hindi klaro sa itong setup natin. Anong setup? Kaya naman pala ang lakas ng loob mo magplano na next natin gagawin. Binayaran ko ang manager mo si Osang para mailabas ka ng ilang araw. Hindi ko manager si Osang. Kaibigan ko siya. Sabi mo eh. O ano na? Kukunin mo ba tong tip o hindi? Papadudod para akong nanliit habang pilit na inaabot ni William ang ilang libong piso sa palad ko.
Hindi ko yon tinanggap pero iniwan na lamang niya sa ibabaw ng kama para kunin ko kapag natauhan na raw ako. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng kwarto para umalis na. Naiwan naman ako mag-isa sa hotel tulad ng nangyari sa amin ni Timothy. Doon ko naisip na ganon din kaya ang ginawa ni Timothy. Naging babaeng bayaran ba ako sa kanya nang hindi ko nalalaman? Kaya ba nagmamadali na siyang umalis kinabukasan at hindi na nagpaalam sa akin? Benenta ba talaga ako ni Osang? Naiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ng ilang libong pisong nasa ibabaw ng kama. Totoong nakakatuksong kunin yon, Papa Dudut, para ipangtapal sa dignidad ko. Pero Papa Dudut, meron akong ibang mas nararamdaman noong araw na yon. Galit. Galit para kay Osang. Binugaw niya ako nang hindi ko nalalaman. Hindi ko sinabi kay Osang ang tungkol sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Hinintay ko muna siyang makabalik ng Pinas bago ko siya kumprontahin. Panayang check ko ng update sa Facebook niya para malaman kung pabalik na nga ba siya. Ilang araw din ang tinis kong hintayin bago umuwi si Osang. Minessage ko siya kaagad at nakipagkita ako sa kanya. Hindi naman ata nakahalata si Osang. Pumayag siyang makipagkita sa akin sa bar kung saan niya ako laging inihaharap sa mga nirereto niya sa akin. Nanginginig ako noon, Papa Dudut, habang papalapit sa kanya. Gusto ko na siyang sabunutan noon pero gusto ko siyang mismo ang umamin sa mga panggagamit niya sa akin. Nang makita niya ako ay sinalubong niya ako at saka bineso. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ko. Inisip niyang gutom lamang ako o kaya naman inorderan niya ako ng makakain. Tahimik lamang ako noon at nakamasid sa kanya habang nagkikwento siya sa mga nangyari sa kanya sa Paris, Papa Dudut. Ay, gusto ko na nga mag-TNT sa Paris. Ang ganda kasi talaga at feeling ko rin papalaga mga outfit ko. Pasensya na pala kung hindi kita nabilan ng baga. Nagmamadali na kasi kaming umuwi nung manliligaw ko. May mga hahabulin pa raw siyang meeting sa work. Sana all may manliligaw. Hindi ba nag-workout yun sa inyo ni William? Hindi eh. Hindi. Sayang. Pero hayaan mo, marami pang isda sa karagatan. Makakabingwit din tayo ng pang sushi mo. Ready ka na ba sa next na irereto ko? Irereto o ibubugaw? Haha? Anong sinasabi mo dyan? Inamin sa akin ni William na binugaw mo ko sa kanya. Ginawa mo akong babaeng bayaran. Isa kang bugaw. Well, yeah. At proud ka pa? Sa itong pinagkakakitaan ko eh. Pati ba kay Timothy binugaw mo ko sa kanya? Nakakainis kasi yung si Timothy. Sabi ko naman sa kanya, wag aalis agad nang hindi nagpapaalam sa'yo para hindi sumama ang loob mo. Wala nang mas magpapasama pa ng loob ko sa ginawa mo ngayon sa akin. Pero nag-enjoy ka naman, diba? Tsaka nag-promise sila na magbibigay sila sa'yo ng tip. Pati nga sa pagkain, tiba-tiba ka eh. Lahat ng maaanghang sa menu, in-order mo, girl. Binenta mo ko, Osang. Mali yun. Kung gusto mo, kunin mo ang kalahati ng binayad sa akin ni na Timothy at William para fair. Anong fair dun? Binenta mo ko, Osang. Binenta mo ko nang hindi ko alam. Nakikinig ka ba? Kasi alam kong hindi ka papayag. Talaga? Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Ang kapal naman ang mukha mo para maisip na may masisimulan pa ulit tayong bago. Hindi mo kasi alam kung gaano kalaki ang kitaan sa ganitong kalakaran eh. Kung papayag ka maging manager ako. Wow! Makinig ka muna. Alam kong hindi maganda tong simula natin, kaya pwede pa natin tong ayusin. Wala nang aayusin, Osang. Sinira mo na lahat. Lagi ka nagsasana all sa buhay ko, di ba? Ayaw mo bang sila naman ang magsana all sa buhay mo? Di ba dati nakwento mo na sawa ka na sa trabaho mo? Wala akong sinasabing ganyan. Baka nga inassume ko lang yon. Pero girl naman, mukha kang haggard nung una kitang nakita. Tapos nung nadiligan ka na ng mga customer at inabutan ka pa ng tip, ang ganda mo na kaya bigla. Saan papunta ang usapan na to, Osang? Ang gusto ko lang puntuhin. Baka gusto mong ituloy na to. May kadate ka na, may pera ka pa.
Hindi ganito ang klase ng date na gusto ko. Sa simula aayawan mo talaga, pero kapag naranasan mo na kung paano gastusan ng mga lalaki, ang sarap kaya sa pakiramdam. Baka ikaw lang. Oh, come on, Rita. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nag-enjoy habang naglulustay sa'yo ng pera sina Timothy at William. Hindi makatarungan tong ginawa mo sa akin. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Huwag na tayo magplastikan. Ako lang to, Rita. Pwede ka magpakatotoo. Ang saya, di ba? Asawa ang hanap ko, Osang. At pwede mo yung mahanap sa trabahong to. Basta masipag ka lang mag-book at malay mo, isang araw, may mapaibig ka. Kung alam mo lang kung ilang prosti nang naging housewife ngayon dahil sa trabaho na to. Mayamang housewife, ha? Ikaw din. Pag-isipan mo. Natahimik ako sa huling sinabi ni Osang Papadudut. Totoo nga kaya na pwede ko ring ma-experience na maging housewife kung sa dadaanan ko ang pagpoprosti. Napansin ni Osang ang pagdadalawang isip ko at kinuha niya ang oportunidad na yon kaya mas gagawin niya ang lahat para makumbinsi ako. Nilabas niya ang tablet niya at ipinakita niya ang iba't ibang mga prosti na nagkaroon na ng asawa dahil sa trabaho nila. Nagsana all ulit ako. Nainggit akong muli, higit sa pera gusto ko talagang makapag-asawa. Nahirapan akong maghanap ng mapapangasawa nung una pero pwede palang maging posible yon basta tsatsagain ko ang pagpoprosti. Lalo nga't malaki ang bayad dito. Di hamak na mas malaki kesa sa sinasahod ko. Hawak ko pa ang oras ko. Magagamit ko rin ang pera na yon para magpaganda. Mas lalo ako magkakaroon ng chance para makilala ang forever ko. Hindi ako umiimik kay Osang noon. Tinatansya ko pa rin ang magiging desisyon ko. Maya-maya'y dumating ang bagong kadate ni Osang. Sinundo na siya para mag-staycation daw sa Tagaytay. Nagsana all na naman ako. Bago umalis si Osang ay binulungan niya ako at sinabing hihintay niya ang sagot ko dahil meron na raw siyang bagong irereto sa akin at malaki ang bayad. Porsyento na lang daw ang ibibigay ko sa kanya. Doon ako mas lalong naguluhan. Lalo na noong inabutan niya ako ng ilang libong piso at saka nagmamadali na siyang umalis para sa bagong kadate niya. Naiwan ako mag-isa sa bar at pinag-iisipan ang susunod kong hakbang. Ano ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Sana ay magawa ninyo akong tulungan sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng inyong #1 radio station. Hanggang sa muli, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.